kasi daw pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Ganito po, yung 5 po diyang Bisaya, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Nanlalait ka eh! Pasensya na po. Sir Ryan po kasi nagbigay ng assistance letter sa amin. Sir, hindi po Kasi namin kilala, sir. Sir, sandali. namin. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po, sir. Kasama na po yung pasero. Ay, teka muna, sir. Teka muna. Ito importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Morning! Good morning ho sa inyo lahat. This is 6 ho ng Agosto. Eto na ho, umpisa na ho ng sumbungan at investigahan. Bago yan, special thanks po sa aming business partner ho dito. Pagdating is public service as well. Ito po yung libreng bigay po namin sa mga lumalapit po sa amin ng Max Mango at yung Sogo Hotel. Special thanks to them. Watch this. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Sumbungan, investigahan. Eto na po ang hashtag Ipabitag Mo. Umpisa na! Ngayon, sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Ang usapan hiram lang. ORCR sinangla ng walang paalam. Business partner nagtatago na raw. Fish pond binaha. Umapaw dahil sa bagyong Agaton at Paeng. Mga alagang bangus, hipon at alimango nakawala. Amo sinisi ang katiwala. Ina na may sakit, itinakwil daw ng mga anak. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. 71 years old na ina, humihingi ho ng tulong sa hashtag Ipabitag Mo, makausap lang po kanyang mga anak na may mga kaya sa buhay. Kasalukuyan, nagkakasambahay lang po at nag-aalaga raw po ng isang anak. Ito'y kanyang anak na may leukemia. May sakit na raw po, hindi na makapaghanap buhay itong lumapit po sa ating lola. At subalit, nang tinawagan po ng bitag ang isa sa mga apo ni lola, hayagang itinakwil na po nila. Ito hong matanda, ang hinaing po ni Lola Conchita. Ganda ho siguro, panoorin niyo. Ako po ay nagpunta dito kay Sir Bentol po para humingi ng tulong tungkol sa anak ko na dalawa, na si Veronica Quino na sa Singapore at si Charito Quino na nasa Cavite. Humingi po ako ng tulong kasi may sakit po ako. Gusto ko magpagamot, gusto ko magpagaling, kaya nakiusap ako sa inyong dalawa. Tulungan ninyo ako, magkapatid, na magaling ako. Huwag na ninyong tindihin yung mga pamilya ko kasi said na kami mula nung nag-ospital ako. Hindi ba ninyo naisip nung nag-alaga ako ng mga anak ninyo? Nag-alaga ako ng mga anak ninyo. Tapos, nung nakawanan ninyong anak ninyo, baliwala na ako. Tapos kung ano na sinasabi ninyo, marami ang makapagpatunay niyan kahit na magsurbisi si Tulfo sa pinanggalingan namin. Kung anong klase ako gina. Tapos kayo magsalita sa akin, gano'n na lang. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Okay, makakasama natin yung live si Lola Conchita Bongay Tan. Magandang umaga sa iyo, Lola. Magandang umaga din po siya. Kumusta naman ho kayo? Buti naman po.
Nakatulog po ba kayo na maayos kagabi? Opo sir, salamat po. Ay pakikipagtulungan ng aming katuwang pagdating sa public service. Alam po, si Lola Conchita nga pala, mga bossing, ay malayo pa at medyo ginabi na. Kaya ang ginawa po namin sa pakikipagtulungan po ng aming partner in public service, ay pinatulog po namin sa Hotel Sogo. Ayan po, makikita nyo. Kaya nakakain ka naman kaninang umaga. Okay naman. Alright, sige. Well, narinig niyo na po ang istorya po ni Lola. Hindi ko na papahabain. Kaya lang ito ay medyo masakit at medyo hindi po maganda pakinggan. Tayo po mga Pilipino, una sa lahat, mapagmahal po tayo pagdating sa mga matatanda. Bakit hindi ko maintindihan kung bakit may mga anak na hindi po maganda ang dating. Kahit na ho yung anong mali ng inyong magulang, kung wala sa inyong magulang, wala po kayo sa mundong ito. Nakausap ko po kahapon yung apo ni Lola Conchita. Inamin po sa akin mismo, matagal na raw po nilang intinakwil itong si Lola Conchita dahil na masasakit daw ang ginawa nito sa kanila. Ayon po sa apo. Ayon din sa anak ni Lola Conchita na nasa Singapore, na nanay nung apo, nakausap namin na tinakwil itong si Lola na nakakainit ng ulo, mga bossing. Dati raw, pinapadalhan daw naman nila ng pera si Lola Conchita, subalit itinigil nila matapos naman daw itong sinabi po nila na nilimas daw at kinuha raw ni Lola Conchita ang alahas ng kanilang pamilya. Ito po yung mga akusasyon na kinakailan po patunayan. Hindi po kami basta-basta nakikinig sa mga salita na wala po kayong patunay. Pero pamilya po ito. Asiwa pong kumuha ho ng ganitong klaseng sumbong kasi pampamilya po. Kaya lang importante malaman po ninyo ang ganitong klase para makita nyo, ganito ba kayo sa pamilya nyo? Ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga magulang ninyo? Dagdag po nila, isinalaraw ni Nanay or Lola Conchita ang pinagawang bahay ng kanilang pamilya. Sa tuwing nagpapadala raw, ito na po yung mga kumagay panunumbat. Nung pera noon ay nagagalit daw si Lola Conchita kapag maliit daw ang halaga. Ngayon, tatanungin kita, Lola, totoo ba ito mga sinasabi nila sa iyo? Ako'y naaawa sa iyo, Lola. Totoo ba yung mga... Sa totoo po, sir, yung sinasabi nilang alahas, hindi ko po yung kinuha sa lagayan nila. Mayroon sila istakan ng mga gamit. Ako, hindi ko po alam yun. Okay. Akala ko, laruan yun ng mga anak niya. Pero isa lang naman yun, yung parang kwentas na akala ko nga hindi totoo. Ito po yung nangyari nung kayo dinala sa Singapore? Opo. Kasi naglaga ako ng anak siya. Naglaga ka ng anak niya. Opo, pagkatapos inakusahan ka Ngayon po, ang alahas na yun, hindi ko alam na totoo. Ang tagal ko pa sa kanila, 7 buwan ako eh. Hindi ko naman na hinahanap nila. Kala ko nga, laruan ng mga bata nandun sa istaka nila. Okay, ngayon, pag uwi ko po, kasi inintay ko kung hanapin nila, wala naman. Kaya umuwi ako ng Pilipinas, dala-dala ko po, pinatingnan ko tunay. Kaya lang po, sa oras na po na yun, kailangan ko talagang pera kasi nung doon po ako, 4,000 lang binigay nila. Ang laki ng bayaran ko doon sa anak ko nagkasakit. Yung sinasabi nilang bahay, pinaalam ko rin sa kanya nga, ibibinta ko, dahil igagamot ko doon sa kapatid niya. Na may leukemia? Opo. Ngayon, pumayag naman siya. Ang sinagot nila sa akin, bahala kayo kung gusto niyo maghirap. Ang sa akin naman po, sir, kasi yung anak ko, nung hinimatay po yun, hinawakan niya yung kamay ko. Tapos, sabi sa akin ay, tulungan mo ako, gusto ko mapabuhay. Yung nagsagot niya sa akin. Kaya, okay, sige, Nay. Kasi akong sabi ko, binta ko na lang ating paggamot. Ayun, pinayo sa akin ng doktor na uwi ninyo yun na sa probinsya nyo na may sariwa ang mga hangin ng ulang polusyon. Kung dito lang, hindi gagaling ang anak mo. Sabi niya gano'n sa akin. Ay, ginawa ko po yun. Sige. Okay ka na. Hinga, ha? Hinga. Ayaw kong magsentimento kayo. Relax. Sa akin siya. Ay, mga anak na niligaan ko. Ang pinapadala nung nilagaan ko, mga anak na
paggasto sa mga anak nila. Sige. Alawa sa mga anak nila, ako nagtitinda ako, sir. Okay, sige. Ito yung problema natin, Lola, na parang hindi marunong tumanaw ng utang loob nung sila inaalagaan mo. Bakit po ganun ang galit po sa inyo? Parang hindi po maganda. Hindi ko po alam kasi galit sila sa pangalawang pamilya ko kasi mas gusto ko pa daw dito tumira. Okay, Sa parang kanila. parang naghihinanakit sila na dahil Opo, may sir, pangalawang kasi- pamilya kayo. Sila ba yung unang pamilya ninyo? Kasi gusto ko pa sa kanila kasi walang pera sa kanila na pakisama nila sa akin unang kwento. Okay. Sige. Sige. Ganito, Lola. Relax, ano? O, dahil ito matutunan, kayo nag-aalaga ng anak mong may sakit na may leukemia, kayo po'y may sakit din, ngayon kasalukuyan. Ayun lang po ako tatlong beses na po ako nagkasit, pangatlo ngayon, di nila man ako iniintindi yung may anak ko nang may sakit yung nagsuporta sa akin. O, sige, sige. Dinilan na lang ako ng mga prutas. Nagtitinda po kayo, nagpakasambahay din kayo. Opo, sa bahay po ako nung Alright. 20 na ako nahinto. Okay, sige. Ganito Lola. Alam niyo Lola, baka hindi niyo alam pag yung mga matatanda, kapareho ninyo, may mga gustong maglabas ng batas sa Kongreso niyan, elderly abuse or elderly neglect, pagpapabaya o pang-abuso sa mga matatanda. Parang ganun po sa inyo. Subalit, mas magandang marinig natin dito ang Secretary ng DSWD. Ito, mabait to, magaling to. Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex Gatchalian, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga rin sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat for inviting me to listen in dun sa problema ni Lola. Okay. Ito po talaga nagsisentimiento ay may second family siya, nag-aalaga siya ng kanyang anak na may leukemia. Totally neglected na, tinakwil na siya. Nakausap ko po kahapon, Secretary, sa telepono, pumantig po yung taeng ako kahit na apo. For whatever reasons, inakusahan nila kung ano-ano. Ang kay Lola lamang, nag-aalaga siya ng kanyang isang anak. Ito na yung anak na kapatid din nila na may leukemia pero parang pinababayaan. Dineklara na po nila, wala na kaming pakialam dyan. Sa ganito, Secretary, what do you feel, ano bang normally, ano bang stand dito ng ating kapareho, DSWD? You tell us about this. Ben, siguro hiwalay ko, kahon-kahon natin yung mga issue kasi marami. Okay. Diba? Unang issue, syempre importante sa amin yung narinig ko kagad na may nagpapagamot ng leukemia. At si nanay mismo may sakit din. Yun yung immediate na gusto natin mabigyan ng pansin kaagad, mapuunan ng assistance. So mamaya, Ben, siguro ang hihingin ko na lang sa mga production staff nyo, mapadala sa akin yung contact number para kaagad mapapuntahan namin para ma-extend muna natin yung financial assistance na kakailanganin nila sa pagpapagamot ni Lola at ng bata, nung kapatid na may leukemia. Bali, anak na kapatid nung mga nagtakwil, anak ni nanay. Kasi then more than anything, importante yung ma-deliver muna natin yung medical assistance, di ba? Tama. Kasi ano yun, baka mapano pa yung mga pasyente natin Okay. Dalawa sila Una yon. Yun yung una kong kahon o una nating mga issue na gusto ko ma-resolve kaagad. Para makakasigurado kayo na yung DSWD will extend all the necessary assistance para mabigyan sila ng tulong sa kanilang mga hinaharap na gastusing medical. Para mapagpatuloy lang. Lalo yung leukemia, Ben, hindi naman yan one time. Alam mo yun, tuloy-tuloy yan Okay. May serbisyo ang departamento para dyan. Pero pangalawa, yung issue naman ng pang-aabuso, kasi yung word na pang-aabuso, maraming taong iniisip talagang sinaktan mo. Pero yung pinabayaan mo, hindi mo inaruga, halos you left the person for dead, so to speak. Diba? Hindi tama yun Ben, hindi nga, kahit na may mga iba't ibang mga ordinansa at batas na nagtumutukoy na dapat pinangangalagaan, pinoprotektahan natin ang mga vulnerable na mamamayan natin. At kasama doon ang mga senior citizen natin. Hindi man explicit lang na senior citizen nakalagay, pero sa talaan ng DSWD, ang vulnerable sector, kasama dyan ang senior citizen. Special love and special attention ang binibigay sa kanila. So, ang pangalawa natin gagawin, yung mga social worker na papadala namin, susuriin din yung buong storya. Tama ka, Ben, kanina nakinig ko napakinggan ko na mahaba yung parang may alitan di ba? May akusasyon. Pero yung kailangan namin makita doon is yung area ng pang-aabuso, yung pinabayaan, yung parang ang dating sa akin kasi left for dead Paulit-ulit ko sasabihin yun Yes. Yung parang itinuring na nila na hindi ka mag-anak, hindi nila magulang, tas pinabayaan na lang, bahala ka na sa buhay mo. Parang gano'n ang dating sa akin Exactly. Which in my book is maling-mali. No matter what it is, no matter what conflict it is,
the protection ng vulnerable citizens natin, pati ng mga senior citizen natin, dapat continuous yan. And we will make sure na maimbestigahan kaagad yung angulo na yan. At kung ano ang kailangan na action steps, halimbawa, aksyong legal, i-refer natin sa mga ahensya na gagalaw. Pero kami yung magte-take the lead in checking kung ano talaga ang naging pagturing, pagtrato kay nanay, kung talagang, kasi like I said, Ben, ang abuso, iba't ibang anyo Tama. ang pwedeng mangyari. Pwede yung sinaktan mo, verbal, physical. Emotional. Pero para sa akin, yung ganyan na nangyari, yung parang tinaboy mo, parang patay na sa mata ko, tapos bahala ka na sa buhay mo. Para sa akin, pang-aabuso rin yan ng vulnerable nating mga mamamayan at maling-mali yan. Okay. Rex, Secretary, I find that emotional abuse, emotionally devastated po yung matanda eh. At saka yung Ben, bukod sa emotional, yun ang dating nga talaga sa akin, parang sinabi ko wala na akong nanay, parang gano'n. Gano'n na nga. O parang bahala ka na sa buhay mo, Okay, so to speak, di ba? yung apo at saka anak declaring it, dumawag pa sa amin. I mean, ayoko Na po sinabi, magalit. parang bahala na kayo, di ba? Ganun Parang na, ganon. wala na kaming pakialam dyan. That's abandoning a vulnerable member of our society. At that's a form of abuse, Ben. That's a form of abuse. Maling-mali yun. So, gusto namin yan maimbestigahan ng mabuti. Kung makukuha ko lang nga yung detalye kung saan kami magpapapunta, saan kami tatawag, para masigurado natin na lahat ng anggulo na yan masuri. At kung meron kaming napatunayan na talagang mga pagkukulang, we will not hesitate na lumapit sa mga agency partners namin para talagang masampahan yung dapat masampahan ng kaso. Lalong-lalo na yan, like you said, pang-aabuso in a different level eh. Yes, tama po kayo. Okay, Secretary Rex, Lola Conchita, gusto mo makausap si Rex Gatchalian, Secretary yan, dating mayor, mabait yan. Kaya anong gusto mo parating? Sir, tulungan niyo po ako. Talagang po, kahit saan ko sa, yung katanong niyo mong kilala namin, kung ano kasing nanay po ako, hindi po ako ganun sinasabi nila. Kaya humingi po ako ng tulong sa inyo. Nabigyan ba ako ng justisya sa mga anak ko. Mayroon pa ako isang anak na ako magsalita, masakit din. Pero hindi ko pa nakausap. Hayaan nyo, Nay. Ang gagawin namin, kukunin namin ng mga detalye kung saan kayo matatagpuan at sisiguraduhin natin na mapuntahan kayo ng mga social worker namin. Opo, kahit mag-ibig po kayo, magtanong kayo kung anong klaseng ugali po ako sa mga apo ko. Hindi ko kasi tinanong. Kahit sa mga anak ko, nabiyuda ako noon. Bata pa ako, 28. Paano gagawin ko sa kanila? Katulong lang nga kaya ko ng trabaho, kaya binigay ko muna doon sa kumari ko. Pero napupuntahan ko rin sila, hindi ko sila pinaampun. Kahit na mag-imbista ang yapo sila. Nagkaroon po kayo ng parang Opo, kasi nung nabiyuda ako, sir, wala pa ako dito kamag-anak. Kumari ko lang doon ko iniwan sila, pumasok ako ng katulong. Okay. Kasi hindi ako katulad nila ng lalakas ng loob nila ng palit-palit ng asawa. Ayoko nang ganun. Narinig mo naman siguro, Secretary. Narinig ko, Ben, kahit na very emotional si nanay, naiintindihan ko yung konteksto ng sama ng loob niya. Makakaasa kayo na pagbaba nitong phone, the moment mapadala niyo sa amin yung detalye, I will see to it to deploy ating mga social workers para ma-assess yung buong sitwasyon at ma-extend yung anong tulong ang kailangan. Okay na. Pinatay na lang ako, sir. Hindi na ako nagagap kasi natanggal niyo. Ganito na lang, masyado siyang emotional, Secretary. Understandable yan. Sige, we will work with you. Okay, sige. Hello? Sige. Okay na, Lola. Hirap na nga ako sa sagot ko, wala ako sa tinulong. Ganyan pa natatanggap ko. Kala ko magbibigay sila ng tulong, makapagamot na ako. Wala ko rin bulo. Okay, sige, Lola, ganito na lang. Okay, Rex, we'll take it from here. Pero Ben, sana makuha ko kaagad yung mga detalye. Yes, we will. Para maka-action na rin kami. Ha? Yes, ganun ang gagawin Salamat, namin. Ben. Thank you so much. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga. Lola, relax ka lang. Okay na tayo dyan. Cargo ka na namin, ha? Gagawa Thank tayo you ng po, paraan. Sige. Huwag ka muna maging emotional. Inumin mo ang tubig mo, ha? Okay, nakahanda na tayo. Nakatimbre ka na, ha? So, yung mga anak mo na yan, kung nakikinig, nanonood ngayon, sigurado manonood, mamamatay sa hiya. Okay?
Hindi mo kasalanan. Narinig ko mismo kung ano sinabi kahapon eh. Pumantig yung tainga ko, pero hindi ko sila kaanak. Ang pakiramdam nila, bahala ka na. Sabi nga Ibang ni... taong sa ganun na lang. lugar namin, sir. Ninumura nga ho sila niya. Sige, Bakit daw ganyan mga anak ko? Sige, di bali, Lola. Okay na tayo, ha? Opo, sir. Sisiguraduhin namin hanggang sa pintuan ng iyong pamamahay lahat na pribilehyo na makuha mo bilang senior citizen na inaaruga. Walang karapatan ng sino man sa lipunan na medyo pang-aabuso, marami. Physical pang-abuso, pang-abusong emotional, verbal. Pinakamasakit ay yung verbal at emotional ang epekto sa iyo, parang ikay nasisira, nadudurog. Ngayon ko lang naintindihan na ikaw pala'y naging byuda, 28 anyos, tinaguyod mo magpakatulong, eto yung mga anak mo na parang akala, pinabayaan sila. Naintindihan ko na ngayon kung ano man yung mga hinaing nila, medyo hindi ko maintindihan kung makita ng ulo. Huwag po kayo masyadong magalit kasi sisiguraduhin magiging miserable yung buhay naman yan. Either siguro, ganito siguro. Pag naayos ka namin, kakalad ka rin ko yung mga anak mo sa harapan mo. Thank you po, sir. Sige, relax ka lang. Gusto mo? Ganon gagawin ko? Yung Gusto ko mga nasa talagang Singapore, bigyan din sa sila Japan, yung mga apo mo at nandyan sa tabi-tabi na maunlad na pinabayaan ka. Pinalaki ko yan. Yung anak na yung sa Singapore, bagong silangin ako na nag-alaga, sir. Hanggang kinuha nila college na. Yung apo mo. Opo, tatlo yan sila. Naku, Isa doon sa... Sige, okay ka na. Basta't naintindihan. Mayroon ka dito. Ipagtatanggol ka namin. Okay? Thank you po, sir. Nandiyan naman yung nandiyan yung DSWD ay tutulong sa atin yan. Hindi ka papabayaan. Okay? Relax ka lang, ha? Okay, upo ka lang muna dyan. Okay? Huwag masyadong aalalayan ka namin pagtindig. Okay? Ito po, abangan po natin. Lahat po na gagawin po namin hanggang makaabot sa pintuan ni Lola. Idodokumento namin para makita ninyo na ang pamilyang Pilipino. Pag ang magulang ninyo, hinayaan ninyo, kayong mga anak na nagkukulang, kung wala kayong pakialam, lalo na yung sinasabi ng apo, wala na kaming pakialam dyan. Ganito yan, ganyan, ganyan, sabi ng mama ko. Nung tumawag ang nanay, siguro nahihiya dahil dito na nagpabitag, nagpapaliwanag, di ko na po pinakikinggan yung kanyang dahilan. Dito, ngayon, napapanood mo to. Ikaw sa Japan, ikaw sa Singapore, right in your face, makikita nyo, may balik. Sisiguraduhin ko na sa parting to, pagbabayaran nyo, may mga bagay na magiging miserable yung buhay ninyo. Tandaan, pag matanda, ginanito nyo, naku po, Sus Mario Josep. Ito naman ngayon, tawagan natin yung Project Development Officer 2 ng National Commission on Senior Citizens, si Alex Tayo. Mr. Alex Tayo, magandang umaga po sa iyo, sir. Idol, good morning po, sir. Okay. Ilalapit lang po namin sa iyo, siguro, para maintindihan mo rin sa iyong kabatiran, itong nanay na 71 years old. Tutulong na ngayon itong si Secretary Rex Gatchalian. Pakinggan ang kanyang storya, labis ang sama ng loob. Sabi ng apo, bahala ka na. Wala na kaming pakialam dyan. Bahala na siya. Yung nanay ganun din ang sinasabi. Inalagaan nila. Ano pong magagawa po ng inyong tanggapan, sir? Sa mga ganitong klaseng mga matatanda na sila babay pwedeng mabigyan ng benepisyo, sa kanila nagpakasambahay pa to, nagtitinda. Hindi niya na kaya. May sakit siya, may anak siyang may sakit na leukemia. Yung mga kapatid na may sakit na leukemia, siya nag-aalaga. Wala mang pakialam sa kanila. Ano pong magagawa po ng inyo? Kung meron po kayong masasabi, sir, I'd like to hear from you. Sir, first of all, magandang umaga po sa ating mga nakikinig. Number one po, as of yesterday, we made some nakipag-ugnayan po kami sa CSWDOs ng NAIC. Mm-hmm. Binigay ko po ang mga detalye ni Nanay Conchita, tama po ba? Tama, sir. Sa kasalukuyan po kasi, to be frank with you, sir. Yes, sir. Ang commission po kasi sa ngayon ay may transition po ang DSWD with the National Commission of Senior Citizens. Mm-hmm. Sa ngayon po, lahat po ng benepisyo ay hawak pa ng DSWD natin. Okay. Actually, naabutan po natin yung si Secretary Tulfo pa ho ang nakaupo. May usapan na that time, medyo nagkaroon ng
ng palitan. So na medyo naantala ng konti po. Pero on our part po, no, definitely we are not going to, hindi po natin pababayaan si nanay dahil meron din pong katulad na mas kalunos-lunos po yung kaso ngayon doon na nakahiga na talagang nakaratay na po yung matanda doon sa naing. Ang gagawin po natin diyan sa ngayon, no, sa ngayon nakatutok po kami dito, yung aming project development officer po doon ay kasalukuyang kinakausap yung ating ang mangyayari po i-assess siya, tapos kakausapin na po namin si Mayor. Normally po ini-endorse po namin yan dun sa nakakasakop na local government unit at meron pong karampatang programa ang mga local governments po natin dyan. Okay. Si nanay po ay most likely, palagay ko po ay hindi po ako ay isa sa mga ang tawag dito, nagpapatronize sa inyo. Alam ko doon sa inyong magkakapatid, puro po kayo I know na meron na kayong somehow, no, na ibigay na, you might say, hindi ko masabi parang first aid na tulong sa ngayon. Pero ang nangyayari po kasi sa social welfare po, normally, pagka ganyan po na inaapando na, kinakausap po ng gobyerno yung kanilang immediate family kung talagang kanilang pababayaan siya, kung siya may anak o kung sino man ang pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung talagang hindi na po nila pakikialaman si nanay, ay aampunin po ng gobyerno pero hindi na po nila pwedeng pakialaman. Okay. Ay, ganun nga po ang gagawin ho. Lahat ho na pag-iingat, na lahat na hakbang na gagawin ho ng DSWD, kayo mga anak ngayon, kapag ito si Lola ay nasa pangangalaga ng DSWD, may karapatan na siyang wag na kayo makita. Opo. Ganun, para wag na silang makita. Sa ganun, sir, nasabi na rin po ni Secretary Rex po yan, pero step by step, naintindihan po namin na transitionary po yung nangyayari sa inyo. So, we would like to thank you, sir, for taking our call at salamat din adding information doon sa mga nanunood sa atin nationwide, worldwide mga Pinoy, and sa aming netwide sa lawak po ng aming saklaw doon sa mga audience and viewers po namin. Thank you so much, sir. Mabuhay po kayo, Sir Alex. Anytime po, Idol. Anytime we are open po kami sa inyo. Alright. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Salamat din po. Salamat po. Lola, ganito. Usap tayo pagkatapos nito, Relax ka lang. Okay ka na? Inom ka lang ng tubig. Gusto mo ng init na tubig mamaya. Problema ko kasi, yung sakit ko, sir. Relax tayo dyan. Yan ang unang gagawin ni Secretary Rex Gatchalian. Gusto mo maintindihan kung ano yung mga unang lahat. Napakahalaga yung sinasabing prioridad, the first order of business. Yung unang-una doon sa sitwasyon mo, yung emergency, immediately, yun hong itong kalusugan po ninyo. Yung kalusugan po ninyo, sinabi ni kanina, Secretary Rex Gatchalian, prompter, ay yung sinasabi ho dito na right away, immediate pagpapagamot sa iyo at yung iyong anak na may leukemia. Nakita niya na yung sinasabing pagpapabayat, pag hinayaan ka na, ay tinakwil ka na at tinuturing ka ng hindi kamag-anak. Ay yung mga lahat na sentimiento mo na pakinggan, mag-iimbestiga ang DSWD, titingnan lahat na sitwasyon. At may mga bagay na makikipagtulungan. May mga batas po tayo na pwedeng isampa laban doon. At may kasalukuyan mga batas na kasalan naman po sila Yung una kong mga anak, may mga pera sila. Hayaan mo yung pera na yan. Pera nawawala. At saka hindi naman masyado mayaman yung mga anak mo Katamtaman na. Kulang pa nga sa katamtaman Maniwala ka dyan. Okay. Unang bahala sa iyo. Okay. Cargo na kita. Ay, salamat po sir. Pag ikay niloko pa uli, ibang usapan na yan. Okay? So, ito po nag-iisang pambansang sumbungan, nakikinig. Ibinabahagi po sa inyo mga totoong tao, totoong mga pangyayari sa ating lipunan. Ito po yung mga hamon na bagay na pinakikinggan, sinusuri, iniimbestigahan, ginagawan, hinahanapan po ng solusyon dahil ang pambansang sumbungan, yung serbisyo, tulong, may tatak. Iba po yung tatak. Tatak, bitag. Si Ben Tulfo po ako. Tatak Tulfo. Ito po yung hashtag ibabitag mo. Susunod, Fish Pond Bidaha.
Umapaw dahil sa bagyong Agaton at Paeng, mga alagang bangus, hipon at alimango nakawala. Amo, sinisi ang katiwala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Retiradong pulis na may-ari ng isang fish pond, abay kinasuhan po yung kanyang mga katiwala. Pakinggan niyo po, ano? Abay, nawawala daw yung mga bangus, hipon, alimango, nandahil sa bagyong Agaton at bagyong Paeng. Sinisisi niya ngayon dahil nagbagyo at nawala yung mga kanyang mga alaga, itong mga kasama nating mag-asawa ngayon dito. Kaya mula sa probinsya ng Capiz sa mag-asawang katiwala ay lumuwas pa sa Maynila para hashtag ipabitag mo. Ano kayong gustong palabasin itong pulis na sisisihin niya yung inang kalikasan o baka sa susunod sisihin mo ang Diyos dahil nagbagyo? Hindi natin alam to, ano? Pero mas magandang panoorin po yung sumbong. Nagtrabaho siya ng 2 linggo sa construction para lang may pamasahe kami papunta dito. Para lang makahingi ng tulong dito sa kay Sir Bentolfo na sana po matulungan kami na malabas yung katotohanan na talagang hindi namin ginawa. October 28 nung may bagyong Paeng, tumaas na yung tubig. Umapaw lahat yung mga palaisdaan. Kahit na sinong may-ari ng palaisdaan nung time na yun, walang natira. Paano namin ma-harvest? Kahit yung sakay mayor na palaisdaan, kahit na sino doon, sakay kapitan, kahit na sinong kapitan na may palaisdaan, walang may nakuha. Kung nagawa namin yun doon sa halaga na sinasabi nila, doon sa kininta nila na 600,000, saan namin dadalhin yun? Sana maganda na yung buhay namin, yung anak namin na 15 anyos, sana hindi na magtiyaga sa trabaho. Magsama-sama kung saan may delivery ng tubig. October, boss, lori mo buhat, okay pa tayo. Hanggang November, okay pa. Bakit sa pag-alis ko ng April 4, nagpaalam man ako sa iyo, magandang maayos. Sabi mo, okay, ito na order mo lang. Pagdating nga itong June na, gimpailan mo na ako ng kaso. Bakit? Alam mo naman kung anong katotohanan. Kung may takot ko sa Panginoon, yun ang gusto ko lumabas ang katotohanan. Ito ngayon ang buhay kong sobrang hirap. Hindi kami nagnakaw. Alam mo yan, tumagal ako sa iyo ng 10 years. Wala ako hiningi sa iyo. Ang hinihingi ko lang, yung gusto ko lang makatapos ang mga anak ko. Tulungan mo ako. Wala. Ikaw pa lang ang nagbigay sa akin ng malaking dilubyo sa buhay ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mas maganda siguro malaman niyo po ang detalye. Bibigyan mo namin kayo ng mga bullets of detail. January 2022, inoperahan po ay may-ari ng fish pond ni si Lorimo Buhat, isang retiradong pulis. April 13, 2022, nagkaroon ng bagyong Agaton. Nagdulot ng mataas na pagbaha sa buong probinsya ng Capiz para magdeklara po ng state of calamity. October 29, 2022, nagkaroon ng bagyong Paeng. Bumaha din ang buong probinsya ng Capiz. June 13, 2023, nagsampa po ng kaso yung kanilang amo, si Loremo ay Buhat, ang mag-asawang si Johnny at Marisa Bello, ang qualified theft dahil sa pagnanakaw at pag-harvest ng bangus, hipon at alimango ng panahon ng bagyo. Ayon sa witness, si Lorimo Buhat, buong November 22, nag-harvest daw ng fish pond ang mag-asawang Janet Marisa. Ito raw, tandaan nyo, November 2022. Paano ka makapag-harvest niyan? Ayan po ang picture pinadala. Paano mo i-harvest yan? Kahit na yung mayor, kahit na yung nag-certify na po yung sinasabing Department of Agriculture, yun hong Municipal Agricultural Officer. Ganun po ang baha. Sa isang witness lang po na nagsabing nagkapag-harvest, paano ka makapag-harvest? Sira lahat. Itong mag-asawa, inaakusahan, iyan po ang itsura
Certified po ng barangay yan sa lugar. Halagang 600,000 pesos na bangus, hipon at alimango. Ninakaw daw na mag-asawa. Paano mo na nakawin yan? Sira lahat. Kaya kasama natin ngayon. Mga boss, iyan pong sinasabi nila at nakausap ko po kahapon. Ipinapaliwanag ko po doon sa pulis. Ala siya po doon sa lugar. Eto po, nandito. Ay siya po. Ngayon, kasama natin ngayon si Johnny Bello, tsaka si Marisa Bello. Ano ba? Bello o Bello? Bilo po. Bello, okay. Johnny and Marisa Bello, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Okay, kumusta naman kayo? Ito nga po problema sa sa kaso namin. May kasong isinampa sa inyo. Opo. Kung saan nagpapatunay na kayo sa mga videos at yung mga sinasabi natin, ay wag na nating pag-usapan yung kaso kasi may karapatan siya magsampa ng kaso at sasagutin sa hukuman. Ako'y nagpapaliwanag lamang kasi nakikita ko yung sinasabi sa mga statement ninyo, affidavit ninyo na yan ang sitwasyon na nakikita ninyo ngayon at yung barangay mismo nag-certifika. Nagbigay ng certification. Yung mga panahon na sinasabi nag-harvest kayo, ay panahon ng bagyo. Opo. Yung mga panahon na yan, nakikita ko sa ibang mga larawan din na nakita ko sa inyo. Yan ba yung mga picture niya sa barangay? Yung ibang mga pictures, pati yung mga aso sa itaas ng bubungan na. Yan nakita mo, may aso sa taas ng bubungan. Yan po, mga nasa bubungan na sila. Kanya rin yung bakuna yan, sa kanya rin yan yung tinirhan namin nung pagbaha. Yung bahay, yun sa dulo? Yung bahay ninyo? Or itong isa pabalik? Balik sa kabila. Medyo balik tayo. Isa may nipa roon patingin yung bahay ninyo. Ibalik nga natin yung video. Saan yan? Hindi, yung isa pa. Yung parang may nipa na bahay. Ayan po, bahay yung bahay namin. ninyo yan. Okay, Opo. sige. Ganon. Nasa second floor o sa ground floor pa yan? Nasa baba po yan. Sa baba pa yan. So, talagang sa ibang mga bahay, mataas na, nasa bubungan na yung mga aso. Opo. Sa inyo ay dyan. So, itong araw na to, itong panahon na to, sinasabi niyo, ito yung panahon na kung saan matindi ang bagyo. Ganon din, alam na buong barangay, lahat kayo, pati yung mayor doon. Ang akusasyon sa inyo ay base doon, ay kayo nagsusumbong sa akin, kahapon pinakinggan ko, ayan, So, nasaan yung fish pond ninyo dyan? Paano ninyo? Yung fish pond ninyo, tabi nyo lang ba? Medyo malayo po dyan. Magsakay ka pa ng bangka. 5 minutes. So, itong itsura ng, patingin nga tayong pictures, labas natin dito, may mga pictures dito. Yan ang buong mga barangay, sinasabi. Ano yan? Okay, so may mga ibang litrato. Yan, yung kaninong bahay yung sa dulo na yun? Yan yung bahay. May fish pond dyan sa kabila. Fish pond? Nasaan yung fish pond dyan? Pero hindi yan sa amin. Halos magkatabi lang. Sa katabi. Yan lang pag halos sa may bubungan na. So, hindi na makita yung fish pond. Buo na yan, mataas na. Opo. So, kumusta man yung fish pond sa kabila? Ubus lahat? Halos lahat po, ubus. Buong panay, sir. Buong panay. Yung fish pond sa inyo, ganun din? Hanggang dito, sir, ang tubig ko. Okay. So, lumagpas lahat yung mga, nakawala yung mga bongos ninyo kung saan-saan. Opo. Maraming nakita to ng mayor ninyo roon. Ganon. Inikot din po nila yun lahat. Oo. Tapos sa barangay, may record din po. So, rahat ka. Kasi state of calamity that time, hindi ba? Pero itong araw na to, panahon to, November to, ito yung November makikita. po yan. So, November, anong mga... November, October 29 po yan na... October 29. Na tubig. Na tubig, October nung masira 29, lahat. 2022, opo. So, nung November, nagkasunod pa rin uli ng bagyo. November Yun, to na naghupa ang November, naghupa ng baha. Sira na yung mga... So, sira na yung mga fish pond nung November kasi ganyan ang itsura. Balik natin ang itsura ulit ng sinasabing binaha na fish pond. Yan, ganyan ang itsura noon. Diyan malapit yung fish pond ninyo na wala ka nang makita. So, apaw lahat. Nasaan yung mga hipon dyan? Paano yung hipon? At saka, ano ba yun? Lupa lang yun sa inyo? Walang semento sa inyo? Lupa lang po. Saan sagusan ng tubig dyan? Paano kayo pag nagde-drain kayo ng tubig? Saan dumadaan? Mayroon sa convert, sir, nga ano lang. Kina-convert. So, lahat, yan, malapit yung palaisdaan ninyo dyan. Malapit sa tabi lang ng bahay na yan. Saka yung mataas na yun, ng kahoy na yun, sa kabila na dyan. Sa kabila. So, lahat yan, covered dyan. Opo. Alam ng barangay, alam ng mga mayor sa lugar ninyo talagang baha. Nasaan ba nakatira yung inyong
pulis na retiradong may-ari. Nasa bayan na yan o sa ibang bayan? Sa Ibang city bayan, sa po. city po, sir. Sa Libas. Kumusta naman sa libas na magbagyo? Walang ganyan? Walang Wala, baha sir. doon. So bakit may tumistigo sa inyo na kayo'y nagnakaw, kinuha raw, hinarvest ninyo? October pa lang, ganyan ang itsura. Nung November, humupa na. May natira pa ba nung November sa inyong palaisdaan? Wala. Yung nagtestigo na yan, sir, yung bahay nila, nakatirik din dyan sa lupa ng dati naming boss. At saka alam din po yan nung nagtestigo na dinaanan niya ng baha kasi kahit mismo yung tatay nun, isa rin sa tagabantay ng isang palaisdaan. Pero magkatabi yung palaisdaan ng tatay niya at saka yung sa amin na binabantayan. Para maintindihan ng lahat, Opo. Mrs. Kasi nagdedetalye ka na. Ang gusto kong ipakita sa buong barangay, sa buong bayan ninyo, ganyan ang itsura. Walang naligtas na mga gusto ko. Wala. Ano naman tong sinasabing may ninakaw kay mga kambing? Ano pa to? yung sa Sige. kambing naman po, sir, hindi yun ninakaw kasi nga, yung kambing, alangan naman po, sir, na uunahin namin yung kambing nung pag-agato na unang baha kisa sa buhay ng mga anak namin. So inuna ninyong buhay, natural. Siyempre, unahin namin yung sorry buhay ng na lang. anak namin. So namatay yung kambing. Oo, sir. Alam naman niya, sir. Sinabi ko naman eh. Alam niya. Nakita ba ng Municipal Agricultural Officer yung lawak ng kasiraan, yung mga namatay, ng mga hayop, dineklara ninyo, pati yung mga nasira ng mga isda at saka mga palaisdaan, nag-report kayo dyan sa barangay? Oo, meron isang record sir sa barangay. So meron kayong nireport sa barangay na ito yung mga naganap na sira yung inyong fish pond, dineklara nyo lahat yan. Okay, sige, ganito. Sa linya ng telepono ng Barangay Benantuan, Panay, Capiz, si Cap Marvin Bales. Cap Bales, magandang umaga po sa inyo, Cap. Sir, magandang umaga po. Sa lahat po ng tagapakinig niyo po. Okay, napapanood tayo, Cap, sa IBC TV 13, sa CLTV 36, sa ating YouTube TV worldwide. Cap, ano ba nangyari dito na naaawa ako rito sa dalawang mag-asawa? Inakusahan sila ng pagnanakaw daw ng mga kambing at saka isda at ano pa ba mga sa fish pond. Pakipaliwanag ka. Ano ba nangyari noong mga panahon ng November? Bali po, bumaha po dito, sir, Sir Tulfo, Ben. October 29 po. October 29 po ng ang taas-taas po ng baha, pati po ang syudad na nabahaan po. Bali po, lahat po base po sa report ng mga kagawad ko nung that time po, lahat po naawasan po. Umawas po lahat ng fish pond po. So walang natira? Oo nga po, dalawang baha po yung dumaan po sa amin, agaton, pati po ang paeng, ganun po. Wala po. Lahat po talo. Sige sir, noong October 29, 2022, si Paing ang tumama sa inyo, tama? Opo. November 29, 2022. po. November 29. Opo. So, yung October, meron bang nangyari? Tinamaan ba uli kayo? October 29 po. October 29 po tumama. Bali, November po, wala na po. So, lahat ba, marami bang damages bilang ikaw ay ama ng barangay doon sa inyong lugar na-assess kung sino yung mga nasira, yung mga kanilang mga yan ba'y nagre-report sa inyo sa barangay? Yes, sir. Bale, pati po mga tanim po, mga palay po. Nadamay po. Ako'y naawa rito sa mag-asawa, sir, kasi sila kinakusahan ng kalang amo na nag-harvest daw ng mga hipon, alimango, at isda, at mga kambing. Sinampahan sila ng kasong qualified theft. Yung kanila naman sinasabi, kahit na magtanong sa barangay, kahit na mga mayor, kahit na municipal agricultural officer, talaga nagkaroon ng pagbaha sa November 29. October 29. October 29 po. So maraming damages na nangyari, sir, tama? Yes po, sir. Positive po. Wala po kayong assessment kung magkano pong nawalang milyones ba o hundreds of thousands o millions doon sa barangay ninyo dahil... Bali po, may
mga April po, April 22, 2023, bali po, nagpapunta po ng representante ang may-ari po ng ng fish pond. Bali, nagpa-record lang po sila, hindi naman po sila nagsampa ng reklamo. Nagpa-record lang po sila sa barangay na ayun po ang total damage, total po nga na nawala sa kanila mga 600,000 po. Sa punong. Ito yung ginamit sa kanila, 600,000 na qualified. Halagang 600,000 na bangus at hipon. Ninakaw daw na mag-asawa. Kung yun ay nagpa-record na yun, na-record ba, yung losses ba yun, ninakaw. Pero kayo po bilang barangay, ano pong masasabi ninyo dito sa mag-asawa? Nakakasama po ninyo sa barangay, yung may-ari, wala naman dyan sa bayan na nakatira. Opo, nasa Roa City po yung may-ari. Bali po, sir. Okay, sir. Hello? Ano pong inyong masasabi po? I mean, kawawa naman po. Yung katotohanan lamang, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Kilala niyo po mag-asawa. Magbiyahe pa po rito para makaabot po sa akin. Gusto ko pong marinig sa inyo kasi kayo po'y ama ng barangay. Alam niyo po yung mga kaganapan sa barangay, ng mga panahon na binagyo. Subalit sa isang bilang ama ng barangay, inaakusahan po ng pagnanakaw yung constituent ninyo dyan, Kap, na nag-aakusa, hindi naman nakatira dyan, subalit ang pag-akusasyon niya ng pagnanakaw, yung mga panahon na kung saan nagdulot po ng pagbaha, kasiraan, at nagbigay din ng sinasabi yung, ito naman, a certification, yung Municipal Agricultural Officer to the damages doon sa inyong probinsya. Sir, qualified pong sinagba sa kanila. Ano pong masasabi po ninyo? Kilala niyo po sila dyan sa lugar. Ang masasabi ko lang, sir, wala naman po akong pinapanigan sa kanila. Pero para sa akin po, wala pong sinanto yung yung bahay. Kahit sino po sa barangay namin lahat po nireport po namin dito po sa munisipyo, sa Department of sa opisina ng Agriculture po na wala po nakaligtas. Ganun po ang nireport naman po dito. Alright. Nakita ko, sir, yung certification din ninyo, sir, ng municipality. Ito yung certification of Municipal Agricultural Office po ninyo dyan, certifying na sa Panay was severely affected by flooding. Ito ho, ng April 2000, ito ho yung April 2022 from 11 to 17. And then yung tropical depression pa yung October 27 to November 2, 2022. Certification po yan. Pero yung pong, serious lang po ako, medyo curious po ako, ng October 27 po, sir, 2022 hanggang November 2, 2022. Malaki bang kapinsalaan nangyari? Anong mas matindi, yung Abril or nung Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2? Alin ang mas matindi po ang agaton, sir. Sobrang taas po nun. Then ito pong paeng po nung October 29 po na tumama sa amin na tropical depression. Mataas-taas din po, pero parang kaunti lang po ang agwat. Kaunti lang agwat. Pero matindi pong kasiraan sa mga fish pond, yung mga... Opo, sir. Kasi po, lagpas po sa sa karsada. Lagpas? Sa concrete pathway po namin. Tanong, sir, yung ba ilang hanggang sa dibdib yung tubig na masisira yung mga fish pond or... kung bumahaman pero hindi aapaw yung fish pond, umapaw ba ang fish pond dito na nakawala yung mga isda na anod sa baha dahil? Ganun ba? Opo, sir, umapaw po lahat. Okay. Kaya po ako nagtatanong, sir, para siguraduhin ko lang po yung aking pag-iimbestigas. Pagtatanong ko po, kasi kung talagang umapaw, nagbumaha dyan, kahit na anong konkretong gagawin mo dyan sa fish pond mo, dumaan ng baha, kapag medyo lumagpas ang tubig, lalagpas po yan, maaanod po na madadala po yung mga isda. Nangyari po dito sa Cainta nung araw. Lahat po yung mga alagang mga koi ng mga isang general dyan. Pagbalik ko, lahat. Ubos ng mga pagbumaha ng mga dito sa Manila. Dito pa kayo sa probinsya ninyo. Ano pong mga nakikita ninyo ngayon dito po sa mag-asawa? Kayo ba'y naaawa? Medyo kayo ba'y nakikita? Yung ano pong nakikita lang din ninyo? Ano pong masasabi nyo? Ang masasabi ko lang po, naawa po ko sa nila. Siyempre po, napakalaki po ang 600,000 po nga kaso na pinail sa kanila na qualified din po. Pero may mga pruweba naman po kami dito sa barangay po na may mga pictures po kami na talaga po na binaha talaga. Sir, ako naman po, sir,
Kap, alam ko naman, kayo po'y nakikita ko pagiging makatao. Kayo diretso lang magsalita. Opo. Gawin niyo na lang po yung tama, sir, kung ano po yung tama, totoo. At Opo. walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang Opo, sir. bawas. Sabihin niyo pong totoo. Ayaw Opo, ko sir. po Opo, kasi sir. meron pong nadedihado, nayuyurakan ng karapatan, simpleng tao, inaabuso ang kanilang kapangyarihan dahil sila'y sampahan mo kapareho nito na wala po sila. Tumakbo pa dito sa amin para lang. So bahala na po kayo, Kap. Ito ba'y nakaabot din kay Mayor ninyo? Ang pagkakaalam ko po, sir, dito lang po sila yata po na pumunta sa sa agriculture po para certification lang po. Okay. Ganun lang po. Sir, yung mayor niyo ba, malalapit niyo para maibulong niyo lang man ang sitwasyon po nila? Nakakaawa po kasi. Opo, opo. Baka siguro, sir, at this time, ano bang gusto ninyo mangyari? Kayong, sige, ano pa? Alam ko, nagsa-certify kayo kasi takot na takot kayo, baka maglalabas ng warrant sa qualified theft. Kahit naman siguro sinong husgado, kahit sinong pag kayo pinatawag. Ang masakit dito, dahil nakapag-file siya, posible kasi, hindi ko alam, kung minsan utak ng mga piskal at utak ng mga, siyempre, magpa-file siya ng case, kung kayo magpapiansa, pag hindi kayo nagpiansa, yun ang masakit doon, ma'am-issue kayo ng warrant of arrest kahit nagawa-gawa lang. Yun ang iniiwasan natin. Ba'y may nakausap na public attorney sa lugar na makikita at para naman sa ganun, makahanda. Kung sakaling may lalabas man na sinasabing warrant, motion to reduce bail, pero chinak namin, wala pa Okay? Wala. So, ano pang gusto ninyo mangyari? Kaya pag ako'y tinalakay ko rito. Hindi ko maintindihan kung yung kahapon po kasi hindi namin pwedeng pakita po yung pakikipag-usap ko doon sa may-ari. Pinagpipilitan niya po medyo mainit ang diskusyon na po kahapon. Yung conversation po namin kahapon, kayo sasabihin ko yung may-ari daw po ng January 2022 na confine ho siya dahil sa acute appendicitis. Siya po yung nakausap ko po. Hindi natin pwedeng i-ere. Dahil sa sakit, kaya hindi niya natutukan ang kanyang fish pond. Nagulat na lamang daw siya na wala ng kanya mga isda. Kaya naantala ang kanya pagsasampa ng kaso dahil nagpapagaling pa ito. Handa rin siyang harapin ang kasong isasampa laban sa mag-asawa. Nais niyang puntahan ang bitag, nais niyang pumunta ang bitag sa kanilang lugar para mag-imbestiga. Ngayon pa nga lang, kahit ko, pwede naman akong pumunta sa lugar ninyo, bossing. I don't know kung ikay sarhento ba, nagretiro ka ng sarhento, SPO 9, SPO 10, SPO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala akong pakialam sa'yo. Basta't importante, ayusin mo. So kung SPO 10 ka, sasabihin ko sa'yo, ako tenyente at general pa. Ang pag-uusapan natin dito, baka kasi mali-mali. Kasi meron po kayong, meron po kasi, sir, ako'y nakikiusap sa inyo. Makiusap po kayo sa kanya ngayon. Sige na. Sige, kausapin niyo siya para mapaliwanag niyo dito. Sige, umapila kayo para sa kanya. Baka dito, sige, sabihin niyo. Boss, nandito po kami ngayon sa kay Sir Ventolfo. Humihingi po kami ng tulong sa kanya na makausap po kayo kasi sinubukan po namin kausapin kayo. Tumawag kami sa inyo, kaso lang sinabihan mo po yung asawa ko na pag magpagkita, isang bala lang siya. Kaya natatakot na po kami makiharap sa inyo. Isang bala? Opo, sir. Okay. Alam nyo naman, boss, na yung inaakusan yung hinarbis namin noong nag-start noong November 8, 2022 hanggang November 20, 2022. Alam nyo naman po nakatatapos lang ng baha. At saka alam nyo naman po, boss, hindi namin yan magagawa. 10 taon na po yung asawa ko na nagtatrabaho sa inyo. Ni benepisyo, wala. Kahit nga mag-Desyembre, kahit na 500 lang na grocery, hindi nga kayo makapagbigay. Sana nga po, boss. Nakikiusap po kami. Alam nyo naman po yung katotohanan na hindi po namin yan magagawa sa inyo. Tinuturing ka po namin na ama. Kasi nga po ako, lumaki ako na walang tatay. At saka naging inspirasyon rin po namin yung mga sinasabi niyo po sa amin na dati tagakuha lang kayo ng mga shells sa ilog para ipag-deliver doon sa may mga palaisdaan din nung maliit pa kayo. Kaya
Kaya yun, boss, ang kinukuhaan namin ng hugot na mapatapos namin yung mga anak namin sa mabuting paraan kasi kayo rin mismo nagpapayo sa amin nun. Bakit ngayon, boss, nung umalis yung asawa ko sa inyo, bakit bigla niyo pong sinampahan ng kaso? Pwede niyo naman po kami kausapin eh. Sana pinatawag niyo rin po kami sa barangay. May kontak na rin po kayo sa asawa ko. Kawawa naman po yung mga anak namin na nag-aaral. So ngayon po yung 3 naming anak, nagkaroon na po ng phobia nung isang beses na sinabi mo rin na hindi ka magdadalawang isip na barilin yung asawa ko. Mismo sa harap ng anak ko po sinabi mo yun, narinig niya. Kaya nagkaroon ng phobia yung anak ko. Kaya nagdesisyon na kaming ilipat sila ng school. Kaya dinala namin sa Iloilo, doon namin pinaaral. Yung nag-aalaga ngayon, yung sa 3 naming anak, yung nanay ko po na 84 years old. Isa ring balo. Sinabi po ito sa nanay mo? Hindi po. Yung sa anak ko lang, narinig ng anak ko nung sinabi niya yun. Natakot yung anak mo dahil sinabihan ang asawa mo, nitong amo mo na inspirasyon ninyo, kung magbigay ng mga payo, hugot ninyo, inspirasyon. Pero ito rin yung tao nagbibigay ng inspirasyon na parang sinasabi ninyo, ito rin pag nagsalita siya, pinaniniwalaan nyo dahil isang bala ka lang. Opo. Nung marinig ng inyong anak, natakot po. Ilang taon yung anak ninyo? 16 years old po 16. nung time na yun na sinabi niya. Kasi 17 niya lang po nung May. Okay. Lalaki tong anak niyo? Babae. Babae. Narinig ng babae ang anak ninyo? Opo. Ano sinabi ng anak ninyo na marinig ng sinabi? Nung narinig niya, umiiyak yung anak ko. Sabi niya, ma, pakiusapan mo na lang si Papa. Kausapin ko si Papa na umalis na lang baka kung anong mangyari sa kanya. So ang anak niyo yung 16 years old na rin mismo nagsabi, may babae na kausapin na lang ang tatay niya. Kaso lang po, sinabihan ako nung asawa ni Lori Mubuhat na kakausapin ko daw muna yung asawa ko na huwag munang umalis kasi pag umalis daw po, mapipila yung mga business ni boss, yung mga transaksyon niya sa bako. Okay. Parang pinagkakatiwalaan ng mister mo. Tatanong ko lang naman sa iyo, bakit naman, Johnny, umalis ka dito sa, kung ikay pinagkakatiwalaan, hindi mo inisip ba na baka mapilay? Yung April 3, sir, pumunta kami sa kanya. Nag-usap kayo? Nag-usap kami. Kasama ko yung driver sa bako at helper. Pero nagpaalam ka, alis nagpaalam ka? ako, sir. Hindi muna, sir. Nag-usap muna kami. Okay. Kaso, pinayagan ka ba? Pinayagan niya ako, sir. So walang sama ng loob? Mayroon, sir. Una, minura niya ako eh. Okay. Baka naman importante dahil matagal. Ilang taong ka nagtatrabaho sa kanya? 10 years na po, sir. 10 years? Oo. So 10 years, matagal yun. Baka mahal ka lang ng boss mo. Pag gano'n lang, pag nagsalita, pero hindi naman totoo yung kanyang mga sinasabi. Parang tingin ko, mahal ka ng boss mo. Mahalaga yung ginagawa sa boss mo. Baka hindi mo lang masyado kilala ang boss mo. Baka siguro gawa ng pag tumatanda, nagiging irritable, sigurado, dahil ikaw na pinagkakatiwalaan ng business niya. Hindi ba naisip yun? Hindi ka ba nagsabi sa boss mo, boss, natatakot po ako. Parang kinausap mo na lang. Hindi mo kinausap? Kinausap ko sa sir, sabi ko, boss, pahinga muna ako. Okay. Pahinga muna ako kasi yung mga anak ko nandun sa Iloilo, mahirap din sa akin nga. Wala dito ang mga anak ko, takot sa iyo eh. Bakit natatakot ang mga anak mo sa boss mo? Kasi parati sir pumunta dun sa bahay, meron baril, 45. Takot yung mga anak mo sa bahay? Ayaw na siya makita eh. Ganun din ako eh. Yung pag mawala yung mga anak ko. Alright, sige, ganito na lang. Sa linya ng telepono ang boss mo, ano? Si Loremo Buhat. Mang Loremo Buhat, sir, magandang umaga po sa inyo, Mr. Buhat. Good morning. Good morning. Sir, narinig mo ba, mahal naman kayo ng inyong amo sa mga tao, sir. Natatakot nga lang sa inyo. Ito pa yung sinasabi nila, sir, on the air, inspirasyon daw po yung mga pangaral nyo sa kanila, na kayo'y nakapag, yung hirap na dinaan mo, ng pagkukuha ng shell, naging hugot sa kanila yon na yung aral na hindi nila makalimutan, na naipasa mo yung karunungan, na naintindihan nila at yung kaalaman, yan, malaking bagay sa kanila, sir. Ang sa akin, sir, ano bang issue natin dito? May takot lang sa inyo, sir. Kung titingnan, mahal po kayo, sir, ng inyong mga tauhan. Takot lang. Sir,
Siguro kung takot sila sa akin, sir, hindi kami nagtagal for so long of years. Oh, yun nga, sir. 10 years daw po, sir, nakatagal sa inyo. Yung mga anak nila, sir... Ang totoo, sir, sino ang boss na hindi magalit sa kanya, sir? Bago ako, sir, bago ako nakalabas sa ospital, tinawagan ko sa cellphone, napuntahan niya ako sa gano'n na lugar. Kasi may binili ako, sir, na birds ng bako. Ngayon, na-copy man niya. Pagdating namin yan, mga at least, mga 5 kilometer na lang, medyo nag-uot pa ang sasakyan ko. So, nagpasundo ako sa kanya. So, nagpasundo ko sa kanya, nagpadala ko ng 2 tao. Okay. Pagdating dyan, sir, sinabihan siya ng tao, itulak mo muna yung sasakyan ko. Ngayon, sir, hindi kaya. Sabi ko, dagdagan mo naman kasi maraming tao dyan, 50 siguro, sir. So, naghintay ako for more than 2 hours. So, parang napang ko, hindi man parang truck lang ang sinakyan ko. Init, sir. So, what I did, kasama ko yung asawa ko, sabi ko, babalik na lang ako sa medyo makapakuan ako, gagalain ko, sir. Mas-stroke ako, sir. Okay. So, what I did, pumadaw ako papuntang highway. Okay. Pagpunta ko sa highway, bago ako makareach sa highway, sir, na mild stroke ako, sir. Na mild stroke kayo? Ano, sir? Na mild stroke kayo? Oo, sir. Okay. So ngayon, sir, nakapunta mga nag-reinforce sa akin na tulungan nila ako, nakapunta sa rest house ko. Okay. Ang dating dyan, sir, ang agtang ko, sir, may samad. Hanggang ngayon, sir, ang isa ko katadlo, hindi na magtadlong. Hanggang ngayon, sir, hindi na magtadlong. So what I did, dumating siya, sir. Pagdating niya, ako dyan huwag mo naman gawin sa akin, mamatay ako. Sana kung anong mga instruction ko sa iyo, sundin mo. So, ang sabi niya sa akin, natakot daw ang mga bata niya kay may armas ako. Kaya sinabihan ko talaga sa kung dyan pag ginawa mo ulit, nandito ka sa akin, trabaho, baka mabaril pa kita. Sana sundin naman ako, ay kung namatay ako ngayon. Maraming dugo, sir, na lumabas sa sagtang ko. Okay. Sir, naintindihan ko po, naaawa po ako sa inyo dahil may karamdaman po kayo, na mild stroke po kayo. Hindi po biro yan. Mabuti nga kamo, salamat sa Diyos. Kayo po'y nabuhay. Hanggang ngayon, sir, ang tuglo ko, sir, hindi magkadlo. Hindi nagbalik. Hanggang ngayon. Okay. Ay, mabuti na lang. Okay na ba kayo, sir? Baka naman, okay ka ba dyan? Huwag masyadong emotional, sir. Ayoko magkaroon. Hindi. Okay ba sa'yo? Relax ka muna, sir. Kasi alam ko, madamdamin din po kayo. Madamdamin din po yung tao. Mahal po kayo ng tao nyo, sir, ha? Kung mahal niya ako, sir, hindi siya magsabi ng ganyan. Hindi, sir. Ito ba, sir, pag bumalik siya, sir, tatanggapin nyo. Tanong ko lang naman. Sir. Kung bumalik ba siya, sir, sasabihin sa iyo, kunyari, Sir Loremo, babalik ako sa iyo, patawarin mo ako, pwede ba tayo uli magtrabaho? Nagpunta ako, sir, bago ako mag-file ng complaint, nagkuha ako ng barangay clearance. Okay. So pagkuha ko, binigyan ako ng tito niya ngayon, mag-pamilya, mag-perskasi niya ng mother niya. Sabi niya sa akin, areglo na lang daw. Aregluhin, sir. Hindi ba pwedeng aregluhin? Nagmamahala naman po kayo. Hindi lang kayo nagkakaintindihan, sir. Hindi na po, sir. Ang batasan, sir. Anong gusto mo, sir? Mapapatawad mo ba itong mahal naman kayo na mag-asawa? Hindi ko na, sir, kaya, sir. Hindi mo na kaya. Mamatay ako sa kanya. So, anong gagawin natin, sir? Parusahan natin para medyo matutong leksyon. Ganun ba? Dahil umalis sa'yo. Hindi, sinabihan ako sila ng barangay captain na areglo. Pwede ba natin, Mang Loremo, areglo? Bisitahin kita yan. Gusto mo?
Aregluhin ko na lang kayo. Hindi, wag, sir. Galit ako. Hindi, ganun. Kasi punta ako dyan. Sige, ayusin ko na lang, sir, para sa inyo. Naawa naman ako sa iyo, sir. Sir, yan ang sabi ko kahapon sa iyo, sir. Sige, ganito na lang, sir. Puntahan na lang kita, sir. Gusto mo? Bisitahin kita? Ha? Para makita. Sige, pero pagpunta ko dyan, sir, nakita. Ngayon pa lang, sir, naawa na po ako sa iyo. I mean, hindi sila magkatotohanan, sir. Sige, sir. Relax po kayo, sir. Ha? Baka Okay, ganito, sir. Naintindihan ko po, sir. Nagiging madamdamin po kayo. Naawa ako sa inyo. Sa karamdaman na meron kayo. Naawa rin po ako, sir, kay Janet at kay Marisa. Pareho naman po kayo nag-iiyakan. Para nakikita ko, sa inyo po, kailangan nyo rin patawarin itong si Janet sa Marisa. Sila naman ay natatakot, humihingi ng kapatawaran na wag naman ganun, sir. Kasi idol po nila kayo, Marami po silang natutunang mga hugot, sir, na mga inspirasyon na nanggagaling po sa inyo. Binigyan ko pa ng pera yan. Yun na nga, sir. Pasalamat sila, sir, na sabi nila na kapag naihaho nila, kung hindi po sa inyo, sabi nila, sobra silang paghanga at idolo po kayo, na inspirasyon po kayo. Hindi, gusto ko lang, sir. Anong gusto nyo, sir? Ang maabot, sir, ang gusto ko lang, kasi sinabihan ako ng tiyo niya, ang region. Sabi ko... Hindi ba natin pwede saan aregluhin? Ako na mag-aareglo sa inyo, sir. Bisitahin kita. Medyo pasyal-pasyal tayo dyan, sir. Tingnan natin. Yun nga, kahapon, sir. Sige, kung sakali, sir, medyo... Sige, relax. Kung sakali man, sir, medyo hindi ako nakapag-desisyon na bisitahin kita riyan. Hingi ako ng patawad sa iyo, sir. Patawarin mo ako na... Nakatulog, sir. Sige, ganito, sir. Kung sakaling nasaktan ka dahil... Hindi ako daw patawarin mo na rin ako, sir. Nakalimutan ko. Sige. Ako, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo na hindi ko agad na isipan na dapat sabi mo, punta ka rito. Wala sa isip ko. Kaya hindi ko naisip. Ngayon ko lang nakita, sir, na ayun palang sitwasyon mo. Pasensya na po kayo. Hingi ako ng patawad. Pumunta kayo para makita mo kung anong... Sige, sir. Nakahanda po akong makita po kayo at alalayan kayo. Naaawa po ako sa istorya ninyo. Humingi ako ng patawad sa iyo. Pupunta ka dito, sir. Pupunta ako, sir. Okay, sige. Puntahan kita. Wala problema, sir. Sige. Pwede mo ba ako mapatawad, sir? Hindi, usapan natin kasi na-file ko na ang kiyas. Sa akin, sir, humingi ako ng patawad sa iyo kasi hindi ka agad kita na nakapag-desisyon na pupunta ako riyan. Na-file ko na ang kiyas. Hindi ba natin pwede, sir, na parang dito sa dalawa, patawarin mo na rin, ako na rin makikiusap para sa kanila, dadalhin ko sila sa iyo, parang mga anak, hingi ng patawad, siguro, sir, isang ganun mo lang, cease and desist, then medyo i-atras mo na lang, sir, alang-alang po rito, malapit ng Pasko, sir. Anong gusto ninyo ngayong Pasko, sir? Anong regalong gusto ninyo pagpunta ko riyan? Ay, wala lang sa problema, sir. Hindi, sir. Marami akong gustong dalhin dyan. Gusto mo bang... Wala problema, sir. Gusto mo, sir, dalhin kita sa Maynila, pasyal kita rito. Ako nang sasagot ng eroplano, pamasahe sa hotel. Ikot tayo dito, sir, para medyo ma-relax ka ng konti. Sa tabi ng aming yung studio, marami po rito. Meron dito diyan sa katabi natin. Gusto ko lang, sir, Hindi, sir, sandali muna, sir. Meron po ako, sir, doon sa kabila, Heartbeat, dito sa kabila, classmate. Diyan, dito, may tabi natin? Ha? Adonis, mamili lang po kayo, sir. May Adonis, Heartbeat, at saka nandito po silang classmates. Turo nyo lang po, sir. Turo nyo, pasukin natin yan. Akong bahala sa iyo, sir. Yes, sir. Sir, thank you very much, sir. Okay. Sinabi ko na yan, sir, sa isang reporter. Wala na ako problema sa buhay ko, sir. Nag-graduate ako for 33 years sa police. Okay. Naintindihan ko nga, sir, na kayo'y retirado. Ano po bang ranko po nang kayo po'y nag-retire, sir? Kaya ang sinabi na naman ako sa kanya, anong i-run after ko pa dyan? Okay. Sige, sir. Ganito na, sir, Okay, sige. Sir, ganito, sir, dahil kukulangin po tayo ng oras, sir, sir, ang eldest daughter ko, tapos na pagkabugasiya, ang youngest ko,
Sige sir, marami po tayo. Siguro sir, mag-usap tayo ng mahaba-haba dahil kulang na tayo sa oras. Mapapatawad mo ba sir? Itong dalawa, ako nang humihingi ng patawad para sa kanila. I-atras na lang natin, sir. Kasi problema, pero ang ginawa sa akin, kailangan sila. Sige. Humihingi ng patawad sa iyo, sir. Pambihira naman kayo, sir. Namatay ako, sir. Hindi ka mamamatay, sir. Wag muna, sir. Patawarin mo muna to, sir. Bago yung sinasabi mong kayo papanaw, kung desidido po kayo, mauna po kayo. Pero wag niyo sasama po ritong dalawa. Patawarin niyo muna, sir, bago po kayong gusto ninyo, kung gusto ninyo mauna. Pabayaan lang muna sila, sir. Papabayaan. So sir, natatakot po sila sa inyo, sir? Bakit ba kung makapunta ka dito sa amin? Pupunta ako dyan, sir. Pero ako sabi ko, pagpunta ko riyan, dadalhin kita rito. Pasyal kita sa Adonis, sa classmates, sa Our Heartbeat. Mamili po kayo. Sama natin si Raul, tsaka si dito pa yung mga magigiting kong security. Gusto mong bigyan ng leksyon itong dalawa, sir? Okay. So, wala po kayong puwang sa inyong puso na patawarin itong dalawa? Yan ang sagot ko sa chairman ng barangay chairman. Yan. So, gusto mo, sir, parusahan sila na dapat matuto. Parang ganon. Oo, parang sir. So, kung gano'n, sir, binabawi ko na yung Adonis na hindi natin puntahan, tsaka Heartbeat at tsaka classmate. Hindi mo sila mapapatawad, tutulungan ko na lang po sila na, ganito na lang po, sir, tutulungan ko silang, maninindigan po ako sa kanila, total ayaw mo magkaroon patawaran, lalaban na po kami, sir, tatayo ako sa kanila. At ilalaban ko po, sir, patutunayan ko na ang mayor at barangay at municipal agricultural officer na Bagyo, hindi po pwede magnakaw ang taong nasa lanta ang sinasabing fish pond. Ngayon, patunayan mo sa hukuman ang sinasabi mong pagnanakaw kung sino ang ninakawan at patunayan mo sa barangay kasi ang barangay kukontra sa sinasabi mo. Kukontra pati yung mayor. Wala ka sa lugar. Sinong witness mo? Witness mo may sapak sa ulo na parang sasabihin, nagnakaw sila. Ngayon, dahil ayaw mo makipag-areglo, di sorry na lang, hindi kita kaibigan. Dito tayo ngayon magtutuos. Kasi hindi pwede magsama yung taong nakikipag-areglo. Walang puwang ang sino man sa ating lipunan na ito'y manaig yung abusado sa inaabuso. Walang puwang ang sino man na merong naabuso at may nang aabuso. Diyan ang papel ko. Ako'y handang makipagkaibigan sa iyo. Pero kung gusto mo talagang lalaban ako para sa kanila. Bahala na sila. Well, bahala ka na rin. Ako'y tatayo sa kanila. Hindi ko papabayaan sila madidihado. Total, sabi mo naman, alam ko naman, SPO10 ka, dating pulis, Loreto Buhat, magbuhat ka pa ng bangko, okay lang sa akin. Sa akin lang dito, kinausap kita, nagpapakumbaba ako sa'yo, matigas ka pa rin, gusto mo silang parusahan, pues, subukan mo. Hanggang dito na lang po ako. Adios! Tigil. Larga! Wala kang kwentang kausap. Okay ba sa inyo? Labanan yan. Kap, nandiyan ka ba, Kap? Opo, nakikinig po ako. Narinig mo yung putok sa buhong SPO10 na polis na yan? Opo. Humanda ka, i-certify mo to. Pupunta ako riyan, pati kay Mayor, at sisiguraduhin natin, hindi pwedeng manaiging abusado. At ayoko na may puwang may pang-aabuso, tumayo ka sa gilid ko, wag doon sa mga taong ewan. Opo, sir. Doon lang sa tama. Walang labis, walang kulang. Totoo. Atin ko ng kasinungalingan. Doon sa mga inarte pa, iyak. Hindi ko papatawad. Pero hindi kayo yun. Yun yung isa. Kayo okay lang. Higit sa sumbungan, investigahan, at anumang drama. LOL! Laugh out loud. Sino niloloko nyo? Tatayo ako sa inyo. Huwag kang umiyak. Okay? Higit sa sumbungan. Ako na po'y magsasabi rito. Ako po'y ito'y simple lang. Higit sa sumbungan. Marunong po kaming manindigan. Sinubukan ko po lahat at ang gusto niya po'y parusahan. Tiningnan po namin lahat ng mga bagay na dapat naming makita. Ang sino man po nag-iimbestiga rito,
At kung meron yan dyan, susubukan na natin, aabangan na lang natin kung anong hakbang na susunod nila. Matigas ang ulo niya, pero nakikita niya na, pati mayroong certify na salanta, barangay. Kahit sino pa naman sigurong hukuman, pag patunayan niya, ang gusto lang siguro dito, parusahan kayo, magpapiansa kayo dahil ang kanyang sinampa, susubukan natin dito ngayon. Okay, so abangan na lang natin tayo. Higit sa sumbungan, nag-iimbestiga kami. Ano mga reklamo, makikiusap kami. Pero pag medyo lokohan, kaya ko naman laruin yan. Lingwahe ko rin yan. Ay, ayaw ng solusyon at gustong ewan, kaya ko naman, ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ang isang pambansang sumbungan may tatak ng bubuisit, ng iinis din. Sana ang iinarte. Wala pong puwang yung mga nag-iinarte at abusado. Dito po, tatak! May tatak po ang serbisyo, may tatak po ang tulong. Sinisiguro ko po na hindi po pwede yung mga ganong klase, nakiusap po tayo. Nakita nyo na po. Nakahanda na po kami. Tulong. Serbisyo. May tatak. Tatak. Bitag. Tatak. Ben Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Inuulit ko. Ben Tulfo. Tatak Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.